O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukog ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus, ang makapiling ka. Gagalak ang lubos, ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukog ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Thank you, Lord. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay nasa panahon ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, at inaasahan ko po na ang bawat isa ay makikipagniig sa ating Panginoon. Ang ating pong batayan sa hapong ito ay pinamagatan kong matutong magpasalamat. Ito ay matatagpuan sa Awit 107 verse 8, at ganito po ang sinasabi: Kaya dapat namang kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Meron po isang kwento na ang pangalan niya ay si Steve Jobs. Si Steve Jobs ay isa sa nagtayo ng Apple Incorporation, isang kumpanyang gumagawa ng iPhone, ng iPad, ng computer, at iba pa, noong 2011. Pero namatay po si Steve Jobs at mahigit 1 milyong tao mula sa iba't iba pang mga panig ng mundo ang nakiramay at nagpasalamat sa pamagitan ng internet. Hindi nga ba't kapag may gumawa sa atin ng mabuti, tayo'y nagpapasalamat? Ito ang nais ng sumulat ng Awit 107. Ang awit na ito ay tungkol sa mga taong may matinding problema na iniligtas ng Diyos. May mga walang tirahan, nangangailangan ng tulong, at iba pa.
ay hihingi lang ng tulong sa Diyos kung kailan hirap na. Ito'y nangyayari din sa kasalukuyang panahon. Subalit, sila o tayong lahat ay iniligtas ng Diyos. Ano man ang nararanasan natin, ito'y dapat ipagpasalamat sa Diyos dahil ang dakilang plano niya ay parte ng di nagmamaliw niyang pag-ibig sa atin. Kaya mga kapatid, kapag naranasan mo ang magbabad, magpasalamat at magtiwala kay Jesus, hindi mo mapipigilang magpuri at sabihin sa iba ang pagbabagong ginawa niya sa buhay mo. Ang pagpapasalamat sa Diyos nang iligtas tayo sa kaparusahan sa ating kasalanan ay lalong nag-uudyok sa atin na sabihin sa iba ang tungkol kay Jesus. Kaya yung awit po kanina, yung salamat sa iyo, nagpapahiwatig na sobra-sobra yung ginawang kabutihan ng ating Panginoon para pasalamatan siya. Dahil nang iligtas pa lamang tayo sa kasalanan, ay sobra-sobra na po yung pagmamahal na ibinigay niya sa atin. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, tunay nga pong kamangha-mangha ang iyong pag-ibig. Tunay nga po na ikaw ang nagbibigay sa amin lagi ng kalakasan, ng patnubay sa araw-araw. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung hindi po kami nagiging karapat-dapat sa iyong harapan. Humihingi po kami ng pasensya kung nakagawa kami ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo. Patawad, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko na ang bawat makikinig ay may mga kanya-kanya mga kalagayan, pero alam ko sa puso ng bawat isa ay nandoon ang pagpapasalamat sa iyo. Sapagkat naniniwala kami at nararanasan namin na hindi ka kailanman nagkulang sa aming buhay, na hindi mo kami pinabayaan sa aming laban, sa aming journey. Panginoon, sa oras na ito, alam ko na kasagsagan ng ulan, marami pong mga lugar ang naapektuhan sa iba't ibang panig ng aming mundo, ng aming bansa. Pero naniniwala akong ito'y plano mo, Panginoon. At naniniwala ako ito ay isang pagpapala sa buhay ng bawat isa para makita na ika'y buhay, ika'y nagliligtas sa bawat isa. Ito ang kapahayagan na mahal mo kami, na hindi mo kami pinapabayaan. Panginoon, dinadalangin ko po ang mga nasalanta ng bagyong ito, Panginoon. Naway, i-provide mo yung kanilang pangangailangan, na nasa maayos sila na kalagayan. At iligtas mo po sila sa anumang kapamakan. Ganon din po sa mga nakakaranas ng sakit sa oras na ito. In the name of Jesus, Lord, pagalingin mo po ang bawat isa. Si Pastor Panginoon, ang kanyang blood sugar, Lord, naway i-normalize mo na ito, Panginoon. In Jesus' name, we claim the victory, Father God. Lord, sa mga may ubot sipon, si Kuya Dave, Lord, palakasin mo po siya, Panginoon. Palakasin mo nga po yung mga nakakaranas, lalo tigit ang mga bata, Panginoon, na may mga karamdaman. In Jesus' name, pagalingin mo nga po sila, Father God. Lord, dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang aming school. Iligtas mo sa anumang kapamakan ng mga bata, Panginoon, at maging maayos ang kanilang kalagayan, Panginoon, sa araw-araw, maging ang mga teachers, Panginoon. Ganon din po ang aming church, Panginoon. Lord, magkaroon ng financial breakthrough, Father God, sa aming church, upang lahat ng mga projects namin, Panginoon, ay may isa katuparan, O God. Sa bawat isa na narito at nakikinig, Panginoon,
I-bless mo nga po sila, Father God. Hayaan mo ang iyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa bawat isa, Panginoon. At hindi ko man po alam ang bawat kahilingan ng bawat isa. Alam ko sa puso nila, Father God, o puso namin, Father God, ay iyong diringgin. At kiniklaim namin ang kasagutan sa lahat ng aming panalangin. Sabi mo nga po sa Bible, commit yourselves to the Lord and He will give the desires of their hearts, Father God. Lord, alam ko na ibibigay mo yung desires ng puso ng bawat isa. Kung matuto kaming magpasalamat, kung matuto kaming magpuri. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.